Mukhang nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa'yo, Miguel. Hindi ko kasalanan yon. Kung kinalala mo muna ako mabuti, hindi ka magkakaganyan. Walang titigil dito. Hanggat nandito ka para ibalik kami sa poder mo! At dahil sa ginawa mo, lumaki akong hindi kasama ang nanay ko. Pinatay mo siya! Sa mundong ginagalawan natin, hindi talaga natin maipagkakaila ang katotohanan na kapag ikaw ay may pakinabang, pagkakainteresan ka. Kapag wala naman, hindi ka kilala. Magandang araw po sa lahat ng yanggaw na yanggaw sa lahat ng channel ni Miss Clar. Katulad nyo ay avid listener din po ako. Pero sa ngayon, magbabahagi rin po ako ng kwento. Tungkol po ito sa nanay kong sinasabi nilang may luhang banal. Nung kabataan niya kasi, yung luha niya ay may kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit. Kumbaga meron itong himala. Pero siguro dahil naubuso ang kakayahan niya, humina na po ang healing powers niya. At sa ngayon kasi, simpleng sakit na lang ang kayang gamutin ito. Tulad na lamang ng lagnat o sakit sa tiyan. Upang lubos niyong maunawaan, pakinggan niyo po ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ako nga po pala si Claire. Anak po ako ni Nanay Aranda. Pero tawagin na lang natin siyang Ara. At ito, ang kwento ng Nanay Ara ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Apo, huwag ka nang umiyak. Kaya ko na to. Yung luha mo, hindi yan panlaban sa mga hindi nakikita. Ako lang yung may kakayanan na gawa nun. Sasakit lang din yung ulo mo kapag umiiyak ka pa dyan. Naaawa po kasi ako, Lolo eh. Sobrang kailangan niya po ng tulong. Oo nga, alam ko. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo pero hindi kasi ikaw yung solusyon dito kundi ako. O sige na, asikasuhin ko na ito. Tulungan mo na lang yung nanay mo doon sa niluluto niya mamaya ha. At hindi na naman makakain yun dahil walang lasa. Natawa na lang ako sa sinabi ng lolo ko. Aswang po kasi ang nanay ko. Nayanggaw po siya ng tunay kong pamilya sa ama. Hindi ko po siya totoong ina at lumaki po akong alam na alam ang sekreto na yon. Ampun lang talaga nila ako at kaibigan ni Nanay Lala ang tunay kong ina. Ayon sa kwento nila ng lolo ko, pinatay raw ng aking ama ang aking ina. At ako naman ay pinaubaya ng aking ina sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, dala-dala niya ang yanggaw ng aking ama sa katawan niya. Ang kwento po kasi noon nung panahon nila, dalawa silang binababae ng tatay ko. May kapatid po sana ako kay Nanay Lala, pero patay ito nang lumabas. Kaya sa akin na lang talaga siya bumawi sa pangungulila niya sa anak niya. At ako naman, lumaki din po akong may kakaibang kakayahan. At yun ay kapag umiyak ako, may sakit na maglalaho. Oh, Nay, kumusta po yung niluluto nyo? Ay nako, hindi ko nga alam eh. Hindi ko talaga to malasahan. Konti pa lang naman ang asin na nilagay ko eh, baka kasi mapasobra. Kaya ikaw na nga ang magtimpla dito. Sige po, Nay. Pahiram na lang po niyang sandok. Oh, ito na nga oh. Ang sarap ng matabang na lasa, Nay ah. Eh sinasabi ko na nga ba? Pasensya ka na ha. Ikaw na lang ang magpalasa niyan. Yung gustong gusto dapat ng lolo mo ha. Opo, Nay. Ako na pong bahala dito. Si Lolo naman po, isa siyang albularyo at siya naman ang tumutulong sa mga taong ginagambala ng mga hindi nakikita o ginantihan dahil lang sa mga hindi sinasadyang pagkakamali. Si Nanay naman, dahil aswang siya ay ang kakayahan niyang manggamot ang pagbawi ng mga nayanggaw o pagligtas sa mga taong inaaswang, lalo na sa mga buntis.
Tapos ako naman ang tagagamot ng mga taong may malalang sakit. Bali 3 kami talaga ang maaasahan ng mga tao. Kaya lagi nila kaming nilalapitan. Yun nga lang, ang panggagamot ay may balik na kahinaan din sa amin. Lalo na ako na luha ang ginagamit. Habang lagi kasi akong umiiyak at nanggagamot, nakakaramdam din ako ng panghihina. At isa na ron ang masakit lagi ang ulo ko. Siyempre, kahit sino namang laging umiiyak, sasakit ang ulo, hindi ba? Batay, may bagong border yata yung kabilang bahay, ano? Abay, oo nga eh. Nakita ko rin kanina. Ay nako, ayaw kasi maniwala sa akin na may-ari na kapahamakan lang yung dala ng nangungupahan sa bahay na yon. Tsaka yung ugat ng duldol malapit lang dyan sa bahay. May bata bang nakatira doon? Nakita ko po kanina, Lo, isang matabang lalaki. Nakasili pa nga siya sa atin eh. At nakita ko naman ho yung isa. Medyo may itsurang bata pero parang may iniindang sakit eh. Hayaan nyo na. Kapag nalaman nila na manggagamot tayo, lalapit din yung mga yan. Yung malaking bahay kasi sa tabi lang din ng bahay namin. Halos lahat ng nangungupahan doon ay nabawasan ng pamilya. Dahil yon sa pamahiin na kapag ang puno ng duldol, yung ugat nito ay napunta sa loob ng bahay. Ang mga nakatira sa bahay na yon ay unti-unting mababawasan. Katulad na lamang ng isang pamilya na nangupahan roon at namatayan sila ng 2 anak. Umalis sila nang mapagtanto na tama ang sinasabi ni Lolo. At ang may-ari ng paupahan na yon, nagalit pa sa kanya dahil raw sa sinisiraan ni Lolo ang negosyo niya. Kinabukasan naman ay Miyerkules. Walang gamutan na nangyari. Dahil ang schedule ay Martes at Biyernes lang. Pero si Lolo noon umalis. Araw ng Miyerkules at Huwebes kasi ay araw ng pagtitipon-tipon ng mga albularyo. Naghahanap sila ng mga gamot. O kumbaga, araw din yon upang makipagkomunika sila sa kanilang mga gabay. Ang araw ng Lunes o Sabado naman, ay yon ang araw na magagawa nila ang mga aktibidad. Nay, baka hanapin niyo ako ah. Lalabas lang po ako at may bibilihin lang po ako. Ay, oo sige. Mag-ingat ka at yung mga aso dyan ha. Miyerkules ngayon at araw ng gala nila. Kasi nandyan yung among babae. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Mula kasi sa bahay namin ay 3 malalaking bahay na ang kasunod. Yung may-ari ng mga asong tinutukoy ni Nanay ay kasunod pa ng bahay na paupahan. Tapos lalagpasan pa ang isang malaking bahay rin bago ang tindahan pero may distansya na yon at may kalayuan na. Yun lang po ang bahay sa lugar na yon at yung iba kasi mga malalapit na sa plaza. At ang tindahan na tinutukoy ko ay mas malapit roon kumpara sa bahay namin. Tapos sa harap namin, malawak na espasyo pero madamo-damo na. Minsan ang makikita roon, baka o di kaya ay mga kalabaw na tinatali ng may-ari para pakainin. Aray ko naman, Patrick. Tulungan mo muna ako. Ang sakit talaga eh. Bakit ba? Dumudugo nga yung sugat ko. Pahingin muna ako ng tubig. Uy, Gogi. Ang taas masyado ng lagnat mo. Wala ka namang gamot. Kakainis. Tubig na nga lang. Kumunot ang noo ko sa narinig ko. Dahil doon ay dahan-dahan akong lumapit sa gate. At naririnig ko ang daing ng lalaki. Tapos namomroblema naman ng isa kung ano ang gagawin niya. Malinaw na nasa problema silang gamot ang kailangan na solusyon. Pero parang wala rin silang pera. Dahan-dahan ko namang kinatok ang gate noon at nanahimik silang bigla. Nang sumilip naman ako ay may sumilip rin. Pasensya na kayo ah. Narinig ko kasi kayo dyan. Ayos lang po ba kayo? Oh, miss, pwede bang humingi ng tulong? May sugat po kasi yung kaibigan ko.
Malaki po tapos nilalagnat po siya. Pwede bang pabukas muna nitong gate? Oo, sige. Oy, Patrick, anong ginagawa mo? Pre, wala na akong maisip na paraan. Delikado ka na. Miss, yung kailangan kasi namin, gamot lang at kaunting pagkain, parang ganun. Ano ba kasing nangyari sa kanya? May sugat siyang malaki. Diyan sa tagiliran niya. Ito, pakita mo nga, Pards. Ano ba? Huwag mo itaas yung damit ko. Kailangan natin yung tulong niya, Pards. Ano ka ba? Pakita mo na. Kung tutulong siya, tutulong talaga siya. Hindi naman kailangan pati tiyan ko ipakita mo, no? Ang arte mo naman. Malamang ipapakita mo kasi nasa gilid yung sugat mo. Ulo, miss, ano nangyari sa'yo? Bakit ka po umiiyak dyan? Wala. Gusto ko lang kasi siyang tulungan. Naku, pasensya ka na ha. Nasungitan ka yata kanina sa kanya. Huwag ka na umiyak. Natigilan din siya sa ginawa ko dahil nang pinahid ko ang luha ko. At nasa kamay ko na ito. Pinahid ko rin yon sa noo ng lalaki. Ayaw niya kasing ipagamot ang sugat niya. Pero mapapagaling ko naman ang lagnat niya. Pati ang taong yon takang-taka sa ginawa ko. Nilalayo pa nga niya ang ulo niya. At taas baba niya pa ako kung tingnan. Siguro dahil maluwag na damit lang ang suot ko at saya na hanggang bukong-bukong. Siyempre ang tulad niyang taong maputi at may kagwapuhan ng muka. Mas pupuri talaga sa mga magaganda. Wag mo nga akong gawing basahan. Makapunas ka naman, sa noo pa talaga. Mamayang hapon wala na yung lagnat mo. Tapos kung gusto mong magamot ang sugat mo ng libre, yung bahay namin nandyan lang. Punta lang kayo doon. Pero teka nga lang. Yun lang? Akala ko tutulungan mo kami para magkaroon ng gamot na maiinom. Kahit paracetamol lang tsaka pagkain na rin. Kung hindi lang sana masungit tong kasama mo, edi bibigyan ko kayo ng pagkain at ulam. O sige na, aalis na ako. May bibilihin pa ako . May pera ka ba dyan? Pautang naman kami Ito nga 2 piso lang. Pero gagamitin ko to. May bibilihin nga ako, di ba? Hayaan mo na lang, Patrick. Huwag ka na mamilit. Sige na, babae. Umalis ka na. O sige, edi aalis. Masungit ang lalaking yon kahit na binigyan ko ng pabor. Umalis nga ako noon at tumungo na sa pupuntahan ko. 5:00 naman ng hapon ay umuwi si Lolo sa bahay. Si nanay noon nagluluto ulit para sa hapunan namin. Ako naman ay nagpapaganda ulit ng mga bulaklak sa bakuran. Rason ko kasi, di bali nang maliit ang bahay basta't magandang tingnan. Magandang araw po. Tao ho. Magandang araw . Ano ba yun? May tao? Sino naman kaya yun? Tao po. Tao po. Ay nako, tingnan ko na nga lang. Sino ba yan, anak? Magandang araw po, Manang. Nandyan po ba yung nanggagamot sa inyo? Teka lang ha. Tatay! Tay, magpapagamot daw po. Ano? Nawala yung lagnat niya, no? Nandiyan ka pala. Pasensya ka na kanina . Ganun lang talaga kasi yun. At salamat na wala yung lagnat niya. Dahil ba yun sa luha mo? Yun lang naman yung nakita kong ginawa mo kanina . Oo, dahil sa luha ko yun. Pero yung sa sugat niya, si nanay nang bahala dun. Aba, sino ba yung magpapagamot dyan? Yung kaibigan niya, Polo. Sila yung nakatira dyan sa kabilang bahay. Tapos may sugat din po yun. Nilalagnat nga po yun kahapon pero ngayon po magaling na daw. May sugat pala. Abay, iho. Bakit naman ikaw nagkasugat? Mahabang kwento po yun. Ako nga po pala si Patrick. Ako naman si Ompoy. Lolo Ompoy na lang itawag niya sa akin. Tapos ito, si Ara ang apo ko. Mukhang magkakakilala na kayo .
Nasaan ba yung kaibigan mo? Dinala mo na sana dito para magamot na rin namin. Nandun pa po siya sa bahay. Susunduin ko lang po siya. Sige. Sinundo ulit ng matabang lalaki na yon ang kaibigan niya. Inalalayan niya ito papunta sa bahay at tinulungan pa ni Lolo. Tulad ng inaasahan ay si Nanay ang nag-asikaso roon dahil sugat ang kailangang gamutin. Abay, sandali. Ano bang nakasugat dito? Maniniwala ho ba kayo kapag sinabi kong hindi normal na tao yung may gawa nito? Anong hindi normal? Manang, naniniwala po ba kayo sa aswang? Kaya ba hindi kayo nagkukwento kung napaano kayo dahil aswang ang may gawa niyan? Baka po kasi pagtawan ninyo kami. Sa totoo niyan, tumatakas po kami nung hinabol niya kami. Pero nahawakan niya ako at nasugatan. Sobrang hapdi nga po Halos hindi ko kayanin. Kaya po ako nilagnat ng husto. Tsaka ang problema, kahit gamot wala po kami. Pero nangungupahan kayo? Hindi rin ho. Nagtatago lang po kami dyan at wala pong mapuntahan. Malayo pa po kasi yung pinanggalingan namin Ay, nakong mga aswang nga naman talaga ngayon. Mabuti na lang at nakaligtas kayo, ano? Ayan, tapos na. Nagamot ko na yung sugat mo. Pagkalipas ng 1 oras mawawala na ang sakit niyan. Tapos bukas ng umaga makikita mo ang resulta. Medyo mabilis na ang paghilom niyan. Aba, hindi pala kayo nangungupahan doon. Ibig sabihin, hindi alam na may-ari. Alis rin naman po kami doon. Hindi naman po kami magtatagal. Kailangan lang talaga namin magliligtas muna. Kung ganon, dito na lang muna kayo. Alam nyo kasi yung bahay na yan. Alam nyo yung puno ng doldol? Yung ugat nun na nasa ilalim ng lupa, nandun yun sa loob ng bahay. Delikado na at nagbabawas ng buhay yon. Kaya habang maaga pa, lalo na't may sugat ka pa umalis kayo ron bago pa may mangyaring masama sa inyo. Walang makakapagpaliwanag sa pamahain na yan kung bakit. Pero nagkakatotoo yan. Nangyayari kaya mag-ingat kayo. Oo nga naman. Dito sa bahay, kasya pa naman tayo dito. Dito na lang muna kaya kayo. Aba, nakakahiya naman po pero hindi po namin tatanggihan yan. Lumipat nga sa amin ang 2 lalaki na yon. Libre na sila lahat. Tirahan pati na rin pagkain. Lumipat ako sa higaan ni Nanay tapos ang 2 naman ay doon na natulog sa kwarto ko. Kinabukasan naman, napansin ko ang lalaki na parang wala nang sagabal sa mga kilos niya. Sa pagkakataong yon ay wala na si Lolo dahil umalis ito ng maagang maaga. Kumusta na yung pakiramdam mo? Ayos naman po ako. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Miguel ho. Pero ano pong klaseng panggagamot yung ginawa niyo ho? Parang ang bilis naman po maghilom nung sugat ko. Ay nako, alam mo kasi kami rito. Halos lahat kami pinili. Yung mga sakit na akala mong mahirap gamutin, kaya niyang pagalingin yun. Ako naman sa mga sugat, lalo na sa mga malalaki. At ang tatay ko naman, siya naman yung nanggagamot sa mga pinahirapan gamit ang itim na mahika. Ganun ho ba? Pinagpala po pala kayo. Ay nako, bukas dadami ang tao dito dahil araw ng gamutan. Pwede kayong manood kung gusto ninyo. Oo, sige ho. Maraming salamat po Nung una ay parang hangin lang ako nun sa lalaki. Titingin siya sa akin na parang wala lang. Ni hindi nga siya nagtatanong ng pangalan ko. Tapos ang isa naman ang medyo nakakausap ko. Pansin ko rin noon na panay ang tingin nila sa paligid at nagbubulong-bulungan pa sila. Para bang may gusto silang gawin na hindi pwedeng makita ng iba. Kinabukasan naman, bukas ulit ang bahay namin para sa mga may sakit. At abala ang lahat nun at ang 2 lalaki naman, tamang nood lang sa amin.
Aba pre, kaya pala umiiyak siya. Dahil luha yung panggamot nila. May himala pala siya. Ngayon alam mo na. Manahimik ka na. Pasensya ka na. Namamangha lang talaga ako. Ngayon lang kasi ako nakikita ng manggagamot na tulad niya. Kakaiba. Para bang mahiwaga. Napangiti na lang ako sa usapan nila. Doon kasi talaga ako natutuwa. Yung namamangha ang mga tao dahil sa kakayahan ko. Nang maubos ang mga taong nagpagamot, may mga tao namang bumalik noon na inasikaso namin at sinuri ko kung may sakit pa. Ang dating hindi makalakad, natuwa naman akong makita na nakakalakad na. Ang pamilya noon ay talagang nagbigay ng pasasalamat sa amin. Ang dami nilang alay para sa akin at nagpasalamat naman ako. Ang patakaran lang naman sa panggagamot ko, hindi ako pwedeng gawing negosyo pero hindi rin pwedeng tumanggi sa alay. Kaya ang bigay noon ng mga tao sa amin, sobra-sobra din talaga. Aba Ara, grabe. Napakamahiwaga mo naman. Ang dami mo natutulungan ah. Wala yun. Yun kasi talaga yung mahalaga sa akin. Ayoko talagang makitang may mga taong may iniinda. Kaya nga dahil may ganito akong kakayahan, gagawin ko talaga lahat. Ang lupit eh. Pati yung bulag nabigyan mo ng paningin. Yun lang po, napapalakad mo. Grabe, tapos yung nanay mo naman sa sugat. Ang bilis maghilom. Abay, kakaiba talaga kayo. Tapos apo ka pa ng albularyo. Protektada kayo sa kasamaan. Lahat ng bigay noon pinagsaluhan namin. Siyempre higit na natuwa si Patrick. Dahil sa lahat sa amin, siya ang may pinakamahilig sa pagkain. Meron pa kasi nun binigay na letsyong manok na tila sinadyang gawin at hindi binili lang. Marami kaming ulam na natanggap at lahat kami sa loob ng bahay masayang kumakain. Aba, parang ang sarap manirahan dito sa inyo ah. Ang daming pagkain. Nagkataon kasi na nakagamot kami ng mayamang pamilya. Ayan si Ara. Kaya ganito karami yung bigay tapos nadagdagan pa ng bigay ng iba. Kaya tuloy tiba-tiba kami. Lolo, totoo po bang kapag may nagbigay ng alay, bawal tanggihan yon? Habay syempre bawal tanggihan yon. Kasi pasasalamat yun ng mga tao sa tulong na binigay namin. Kung gusto nyo dito na lang kayo, kasama namin. Naku, wag na ho. Baka madamay po kayo sa gulo na pinasok namin. Gulo na pinasok ninyo? Alam ko pong hinahanap kasi kami ng aswang na umatake sa amin. Kapag napunta siya rito dahil lang po naamoy ako, madadamay po kayo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, albularyo si Lolo. Isa siya sa mga kinatatakutan ng mga aswang. Kung kayo, mapoprotektahan niyo ang lahat ng mga nakatira sa bahay na ito. Paano naman yung iba? Halimbawa, yung mga tao nakatira sa lugar na ito. Tapos, nakita ko ang dami pang bata dito. Nakakaawa naman kapag nadamay sila. Kung sa bagay. Kayo ba? Kailan nyo ba gustong umalis? Bukas na bukas din ho. Ano? Bukas ka agad? Magaling na ako, Patrick . Naghilom na yung sugat ko tsaka wala na rin akong lagnat. Isa pa, malalakas tayo, Patrick. Hindi natin kailangan umasa sa kanila. May sarili silang buhay, may sarili din tayo. Alam mo yan, di ba? Ay naku, sayang naman. Tiyang Lala, aalis na daw po kami bukas eh. Ay naku, oo nga . Huwag kayong mag-alala at bibigyan ko kayo bukas ng mababaon. Magluluto si Ara ng masarap na adobong manok. Di ba anak? Bakit naman ako, Nay? Kasi masarap ang panlasa mo, anak. Masarap kang magtimpla ng pagkain. Ipatikim mo rin sa kanila yung luto mo. Malay mo yung magbago ang isip nitong si Miguel at hindi na siya aalis para lagi niyang matikman ang luto mo, hindi ba? Ay naku, pero biro lang yun ha. Bigla naman akong nahiya sa sinabi ni nanay noon. Napatingin si Miguel sa akin at ako naman ay biglang nailang. Dahil doon ay nagtawanan sila at kami lang ni Miguel ang hindi. Kinabukasan,
Ginawa ko nga ang utos ni nanay na magluto para sa kanila. Maaga pa akong nagising noon. At habang nagluluto ako, nakaramdam ako ng presensya sa kusina. Talagang nagluluto ka? Wala eh, utos ni nanay eh. Syempre kailangan kong gawin. Tsaka isa pa, hindi ko naman alam kung gaano kalayo ang pupuntahan nyo. Mas mabuti na rin yung meron kayong baon. Pero masyado naman kayo mabait sa amin. 3 araw niyo pa lang kami nakikilala. Ganyan na kayo kaagad? Ayaw nyo ba nun? Alam mo, wala naman tayong makukuha kung magiging masama o madamo tayo sa kapwa eh. Mas dumadami kaya ang biyaya kapag mabuti ka sa kahit kanino. Nga pala, gusto mo ba ng kape? Kapag sinabi ko bang oo, gagawin mo. Di pagtitimpla kita. Sandali lang ha. Bakit ka ganyan makatingin? Natatawa ako eh. Gagawin mo talaga? Ano ba namang klaseng tanong yan? Malamang inalok kita at tatanggapin mo, di ba? Sandali. Hindi ka sanay na pinagsisilbihan, no? Wala akong magulang na gumagawa ng ganyan sa akin. Wala rin ako asawa kaya hindi talaga ako sanay. Ano? Bakit wala kang magulang? Hindi ko maalala kung sino yung tao nagbibihis at nagpapakain sa akin noon. Mas naalala ko kung paano ako humingi ng pagkain at ngat-ngatin yun. Teka nga lang, saan ka ba lumaki? Sa loob ng barko. Ha? Sinasabi mo ba na buong buhay mo nasa barko ka lang? Oo. At nagtatrabaho kami doon. Kami yung nagsisilbi. At paano naman kayo napunta dito? Di lumayas kami. Siguro hindi maganda yung buhay mo no mula nung bata ka pa hanggang sa lumaki ka. Ay nako. Malayo-malayo sa madalas na buhay ng isang tao. Sa ibang paraan kami lumaki. Ay nako, ayaw nyo naman kasing danasin yung buhay na meron kami. Kahit mahirap lang pero masaya. Tsaka ito na pala yung kape mo. Dahan-dahan lang kasi mainit yan ha. Halata sa taong yon na hindi talaga siya sanay na inaalagaan o pinagsisilbihan. Bawat bagay na ginagawa ko noon, sa kanya ay nagiging iba ang tingin niya. Kumbaga napapatitig siya. Napansin ko na yon nang sinanay pa lang ang naghahanda ng pagkain sa lamesa kagabi. Iba ang tingin niya na parang naninibago siya na may taong binibigyan siya ng halaga. Ininom niya ang kape na tinimpla ko habang pinapanood ang ginagawa ko. Medyo nakakailang lang dahil kapag tumitig naman kasi siya, halos walang kakurap-kurap. Salamat pala sa kape ah. Okay lang yun. Huwag mo nang hugasan yung baso. Ilagay mo na lang dyan at ako nang bahala dyan mamaya. O sige. Umalis nga siya noon pero nagpahabol pa ng lingon. Napailing na lang ako sa ginawa niya dahil tiningnan pa niya ako. Siguro 5 segundo pa ang tagal. 8:00 ng umaga sila umalis ni Patrick noon. Medyo nakakalungkot agad dahil pakiramdam ko. Nabawasan kami sa bahay kahit na buong buhay namin. 3 lang naman talaga kaming magkakasama. Abay Ara, bakit naman ganyan ang mukha mo? Parang malungkot ka. Ewan ko po ba, Nay? 3 araw pa lang naman silang nandito pero parang nasanay na akong nandito sila. Alam mo kasi anak, dahil laging kami ang nakakasama mo ng lolo mo, baka may mga bagay ka pang hindi natutuklasan sa sarili mo. Ano po? Tulad naman po ng ano, Nay? Tulad niyan, tulad ng ganyan. Nangalin po? Ng dibdib ko? Alam ko na to, Nay eh. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang sinasabi niyan sa loob ang ibig kong sabihin. Ano, Nay? Di kita maintindihan. O sige, ganito na lang. Sa tingin mo ba gwapo si Miguel? Oh, si Miguel? Oo. Ano sa tingin mo, gwapo ba siya? Opo, gwapo din naman. Maputi. Alam mo nga, Nay,
Ang sarap titigan ng mukha nun eh. Eh yan na nga ba ang sinasabi ko? Ano na naman po yun, Nay? Eh komportable ka ba kapag nasa paligid mo lang siya? Opo naman. Hindi naman siya masamang tao eh. Eh ito na lang. Gusto mo ba siyang maging asawa? Nanay naman oh. Bakit naman tayo napunta agad dyan? Tsaka pinapamigay niyo na ba ako? Eh hindi naman sa ganon. Hinuhulaan ko lang yung nararamdaman mo. Nalulungkot ka kasi umalis sila. Nagagwapuhan ka kay Miguel. Tapos sinabi mo pang masarap titigan ng mukha niya. Eh di ibig sabihin yan, nagkakagusto ka na nga sa taong yon. At yan ang isa sa mga bagay na dapat alam mo bilang isang dalaga. Ano po? Ganun po ba yun? Eh nakakaramdam ka ba ng kaba kapag tinitingnan ka niya? Eh, nahihiya nga po ako sa kanya eh. Lalo na kung sabay kami minsan. Ay nako anak, huwag mo nang pigilan yung nararamdaman mo ha. At yan ang pinakamasayang parte ng pagkadalaga mo. Na naman si nanay oh, bakit ang saya-saya niyo pa dyan? Eh kasi naman anak, ilang taon ka na pero hindi kita makitang tumingin sa ibang lalaki dito na katulad ng tingin mo kay Miguel. Kumbaga sa kanila, hindi mo masyadong nararamdaman na dalaga ka na. Ang sa isip mo lang eh, hindi ka na bata. Pero hindi mo pa nararamdaman ang totoong buhay dalaga. Eh, yun nga lang eh, umalis naman si Miguel. Ay nako, eh siguro talaga hindi talaga siya para sa'yo. Hayaan mo na nga yun, huwag ka nang malungkot ha. 19 pa lang po ako noon. Pero sa edad na yon, wala naman talaga akong taong tinitignan katulad sa paraan ng pagtingin ko kay Miguel noon. Hindi naman ako inosente talaga sa mga ganong bagay. Sadyang hindi ko lang napagtanto noon na yun pala talaga ang pinakamasayang parte sana ng pagkadalaga ko. Ang magkaroon ng taong matitipuhan. Yun nga lang, umalis naman si Miguel kaya hindi rin tumagal ang ganong pakiramdam. Makalipas naman noon ang 1 linggo. Baliwala na sa akin kung walang Miguel sa paligid ko. Tuloy lang ang buhay ko noon. Hanggang sa isang hapon. Nais ko lang noon ay bumili sa maliit na tindahan. Hindi naman ako matatakuting babae. Kaya mag-isa lang akong naglakad noon. Nang biglang may nagtakip ng panyo sa bunganga at ilong ko. At nalanghap ko ang nakakahilong amoy noon. Naging dahilan yon na mawalan ako ng malay. At nang magising naman ako. Pre, tama ba tong ginagawa natin? Eh, mali to. Oh, mali naman pala bakit ginawa natin to? Dahil siya na lang yung huli natin pag-asa. Ano ka ba? Yun ang una kong narinig pagkagising ko na hindi pa ako umiimik. Napakuyom ako ng kamao dahil kilala ko ang mga boses nila. Natatakot na nagtataka ako kung ano ang kailangan nila sa akin. Pero kahit nakasama ko sila sa iisang bahay at parang okay naman sa pagkakataong yon, bigla akong nangamba. Sa palagay ko sila ang mga taong dapat kong katakutan. Nang iniwan nila ako sa hinihigaan ko noon, bumangon ako. Hindi ko alam kung nasan ako noon, pero palagay ko isang maliit na bahay din yon. At maya-maya naman, biglang bumalik si Patrick. Oh, Pards! Gising na siya oh! Anong ginagawa ko dito? Pards! Pards! Oo, alam ko. Tanungin mo kung anong gusto niyang kainin. Ara, ano daw gusto mo kainin? Patrick? Patrick, nasan ba ako? Nandito ka sa lugar namin. May kailangan kasi kami sa'yo. May kailangan pala kayo sa akin. Bakit kailangan niyo pa akong dukutin? Dinukot niyo ako eh. Patrick, wag mo hayaan sinisigaw-sigawan ka niyan ha. Oo, tama ka Ara. Dinukot ka nga namin. Kinidnap ka namin. Pero hindi magbibigay ng ransom yung pamilya mo. Ikaw yung magbibigay sa amin nun. Kailangan namin ng 50,000. Ano? At sa tingin niyo may ganun akong kalaking pera? Walang-walang naman yung bulsa ko eh.
Eh di manggamot ka kapalit na malaking halaga. Nakalimutan niyo na ba yung sinabi ni Lolo? Bawal magpabayad kasi nawawala ng bisa ang panggagamot. Hindi pwedeng ibenta ko yung kakayahan ko. Eh sa pagiging albularyo niya yun. Wala naman siya sinabi pati sa'yo, kailangan ganun eh. Kung ganun talaga, edi yung mga alay nila, ibenta natin. At kung gusto mo makauwi sa inyo, gawin mo ang gusto ko. Sige na, Pards, bigyan mo na ng pagkain yan. Mukhang nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa'yo, Miguel. Hindi ko kasalanan yon. Kung kinalala mo muna ako mabuti, hindi ka magkakaganyan. Walang ibang paraan na naglalaro nun sa isip ko kundi ang tumakas. Patingin-tingin ako nun sa paligid. Hindi naman ako nakagapos pero nang lumabas ako sa kwarto, narinig ko agad ang tunog ng dagat. Doon ko napagtanto na ang lugar na kinaroroonan ko ay nasa tabing dagat. Ara, nakahanda na yung pagkain sa lamesa. Wala akong pakialam, hindi ko kakainin yan. Eh, ganun din naman yung mangyayari kahit gustuhin mo tumakas. Nasa malayong lugar ka pa rin. Tsaka isa pa, hindi ka hayaan ni Miguel na makalayo. Lalo na, ganyan ka pa. Wala kang pera. Mas mahirapan kang takasan siya. Ano ba talaga kayo, ha? Kami lang naman yung mga taong walang ibang gusto kundi yung mabuhay lang. Gagawin namin lahat, kahit sa maling paraan para mabuhay lang. Kaya huwag ka magtangkang tumakas dito. Nasa lugar ka na maraming taong hayok sa babae. Mas ligtas ka dito kumpara sa binabalak mo. Kung ako sa'yo, kumain ka na lang dyan. Sumunod ako sa gusto niya noon. Ganun pa rin siya. Iba kong makatingin. Ako naman, magkahalo ang takot at galit sa ginawa niya. Pero hindi pwedeng ganun na maniniwala na lang ako sa sinasabi niya. Wala akong kawala ngayon, pero sigurado akong mamaya makakatakas ako. Oh, mamaya, hahanapan kita ng mayamang may sakit. Gusto ko pagalingin mo yun ha. Dahil ang bayad nun, ipunin natin para makuha natin yung 50,000. Paano mo naman nasisiguro na gagana yung panggagamot ko? Kung ang kapalit ng tulong na yun ay pera. Hindi yun gagana, Miguel, sinasabi ko sa'yo. Gagana yan. Kung hindi gagana, ibebenta kita sa ibang paraan kaya dapat gumana yan. Napakasama mo talagang tao. Mula pagkabata, masama na talaga akong tao. Lumaki akong ganun, no? Kaya walang talab na sa akin yung mga salitang yan. Dahil ilang tao din yung nagsabi sa akin yan. 2 pabor lang yung may bibigay ko sa'yo. Makakakain ka kung anong pagkain na meron kami at hindi ka namin sasaktan. Huwag ka lang tumutol sa mga gusto ko kasi hindi naman mabigat yung mga pinapagawa ko sa'yo. Napahigpit ang pagkuyom ko ng kamao sa galit. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko. Iniisip ko sila nanay noon na siguradong nag-aalala na sila sa akin. Pero may paraan naman si nanay para makuha ako mula sa dalawang ito. Yun ay kung sana ang lugar na yun ay malapit lang sa amin. Hindi ako kumain noon, hindi rin naman sila namilit. At nang lumabas ako sa bahay, nakita ko ang mga tao sa paligid na abala sa pangingisda. Pero puro mga kalalakihan lang ang nakikita ko. Tapos wala rin akong nakitang kahit isang bata. Diyos ko, nasaan na ba ako? Ano bang klaseng lugar to? Bakit parang ako lang yung babae? Ano ba yan? Gusto ko nang umuwi. Ara, hanggat maaari, huwag ka sanang lalabas ha. Baka mapansin ka na ibang lalaki. Wala kami ibang magagawa kapag ginawa ka nila. Tara na, dito ka muna sa loob ng bahay. Mukhang tama siya kaya sumunod ako. Kapag pinairal ko ang gusto ko lang sa sitwasyon na yon, baka nga ako pa ang dehado. Pagpasok ko ay nagtama ang mga mata naming dalawa ni Miguel. Pero siya ang unang umiwas at umalis. Ako naman, mas lalong nahihirapan sa plano kong pagtakas. Dahil kung lalabas ako, baka mapahamak pa ako.
Hoy Miguel, dinala niyo ako dito na maraming kulang. Anong isusuot mong damit kapag gusto kong maligo, ha? Damit? Oo, damit. Wala akong magagamit dito. Hindi naman problema yan eh. Ang akala ko noon dahil pumasok siya sa kwarto, may damit talaga ako roon na para sa akin. Pero nang lumabas siya ay inabot niya sa akin ang damit niya. Oh, ayan oh. Gamitin mo. Wala akong bra kaya wala kang magagawa kundi wag ka na magbra. Ano? Wala rin ako kahit panty. Kaya nga binibigyan kita pati brief oh. Ayan oh. Panty nga yung kailangan ko, hindi brief. Pwede na yan. Brief lang yung meron ako tsaka wala akong panty. Huwag ka na marami reklamo ha. Maswerte ka kinidnap ka dahil inaalagaan ka pa ng kidnapper mo. Kung gusto mo magpalit, yan damit ko na lang yung gamitin mo. Di kung ayaw mo, magtiis ka. Tiisin mo na lang yung suot mo. Napapikit na lang ako nun sa Ines. Wala naman akong magawa kundi gamitin ang damit niya. Mahaba sa akin ang t-shirt at syempre maluwag pa yon. Nagpalit ako ng damit dahil madumi ang dati ko ng suot. At kahit papano naman, sa damit niya ay naging presko ulit ang pakiramdam ko. Paglabas ko naman ng kwarto ay nadatnan ko siyang nagtitipa ng text yata sa cellphone niyang keypad. At maya-maya pa, may tumawag doon. Hello sir. Kailan niyo ho ba gusto para naman po handa kami sa schedule? Bukas ho? O sige ho, walang problema. Sige ho. Pupunta kami dyan bukas. O sige, ganun na lang po. Salamat. Narinig mo yun? Bukas may gagamutin ka ha. Paralisado yung asawa niya. Bata pa kaya dapat papagaling mo yun. Kaya umayos ka ngayon pa lang. Siguro magpahinga ka na dyan. Humiga ka sa higaan sa loob. Kami dalawa ni Patrick dito sa lapag. Alam ko ang gusto niyang gawin ko bukas. May kausap na siyang taong sisimulan ng pag-iipon niyang 50 mil noon. Kailangan na gamutin ko yon. Kaya nang kinabukasan na, madaling araw noon nang umalis kami. Mabuti na lang at hinayaan niya akong maligo. Nakapagpalit din ako ng damit noon. Pero syempre damit niya pa rin. Hindi lang halatang malaki sa akin kasi medyo maliit yon. Sumakay na nga kami ng tricycle at doon naman ako naghahanap ng pagkakataon na makatakas. Pagbaba ng tricycle noon, bigla na akong tumakbo. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Diyos ko po, saan ako pupunta nito? Diyos ko, nakasunod sila sa akin. Lumusot-lusot ako noon kahit saan. Ang importante sa akin ay makatakas lang ako. Bahala na kung saan ako pupunta kapag nakawala na. Pero talagang mabilis si Miguel. At nagulat ako paglabas ko. Nandun siya at nakaabang. Diyos ko po, Miguel! Hindi ako madaling takasan, Nara. Pakawalan mo na kasi ako. May dapat ka pang gawin, di ba? Pakakawalan kita kapag tapos ka na. Agad niya akong hinawakan nun sa braso. Hinila niya ako ng pabigla at halos kaladkari na. Nagpumiglas ako pero isang lingon lang niya sa akin. Masamang titig ay natameme agad ako. Natatakot akong magalit siya ng husto. Baka kasi hindi lang higpit na paghawak niya ang maranasan ko sa lugar na yon. Sumunod na lang din ako dahil wala akong magagawa. Nagkita-kita kami ulit ni Patrick at agad itong nagtanong. Oh, di ba? Wala akong kawala dyan. Mahirap takasan niya si Miguel, sinasabi ko na sa'yo eh. Pero, pwede mo ba akong tulungan? Sa sitwasyon ko, kapag napahamak siya, mapapahamak din ako. Kaya sumunod ka na lang sa amin, Ara. Hindi ka naman namin sinasaktan eh. Hindi niyo nga ako sinasaktan pero aabusuhin niyo naman yung kakayahan ko. At hindi pwede yun. Ara, makinig ka nga. Totoo naman may sakit yung gagamutin mo eh. Makakatulong ka pa rin. At isa pa, hindi ikaw yung makakatanggap ng bayad, di ba?
Kami naman yun at ikaw tutulong ka lang. 50,000 kasi yun, Are. Kapag naipon namin yun, makakalaya ka na. Ihatid ka pa namin, pangako yan. Dinala nila ako sa lugar na may nakaabang na sasakyan. Sumakay ulit ako roon tapos may lalaking sinuri ako ng tingin. Kaya pagkatapos ng 10 minuto na nakalarga ang sasakyan, huminto ito at bumaba kami. Yun pala, ibinili nila ako ng damit at nanghiram si Miguel ng pera para doon. Oh, kapag nagbatigas ka pa, hindi ko mababayaran yung damit na yan. Kaya kailangan mapagaling mo yung kliyente ko. Nauna pa yung parte mo ha. Kaya tara na. Nagpaubaya na naman ako. Balik ulit sa sasakyan na luma at dinala kami nito sa malaking bahay. Pinapasok kami hanggang sa loob at doon ay nakita ko ang isang babae na may sakit. Mabait ang may-ari at malungkot ang pamilyang yon. Nakakaawa nga ang babaeng may sakit. At dahil doon ay lumambot na naman ang puso ko. Kaya pinagbigyan ko ang sarili kong gamutin ng babaeng yon. O yan, 24 oras malalaman na yung resulta. Ganun ba? Eh di 24 oras tayo dito. Di tayo alis hanggat hindi natin napapagaling yan. Buti na lang talaga mabait ang asawang lalaki. Binigyan niya kami ng maayos na tulugan. Pinakain kami ng masasarap at parang hindi rin ako kinidnap. Kapag kumain ako, si Miguel ang naglalagay ng pagkain sa plato ko. Tinatanong niya rin ako sa ulam na gusto ko at ibinibigay niya rin naman sa akin ang tinuturo ko. Diyan ka sa kama. Kami ni Patrick dito kami sa sahig. Hindi ka na siguro magrereklamo dyan. Yang kama mo na yan, wala niyan sa bahay niyo, di ba? Hayaan mo munang maranasan mo yung buhay mayaman bago ka umuwi sa inyo. Hindi naman ako naghahangad ng yaman eh. Ang gusto ko lang makasama yung pamilya ko. At oo nga, ibabalik kita doon. Gawin mo lang yung gusto ko. Bakit niyo ba kasi ito ginagawa? Dahil kailangan nga. Eh bakit nga kailangan? Pwede ka namang magtrabaho ng marangal ah. Aba, Miguel, sabihin mo na lang kaya para kahit papaano maintindihan niya. Malay mo, tutulungan pa niya tayo. Patrick, makakatulong siya sa atin kahit hindi niya alam. Sayang lang yung laway sa pagkukwento eh. O sige na, matulog na kayo. Tsaka Ara, huwag kang tatakas ha. Maramdaman lang kita na may ginagawang paraan na naman. Yari ka sa akin. Matutulog talaga ako dito sa tabi mo. Aba, eh bakit hindi ka na lang kaya matulog sa tabi niya? Masikip na tayo dito eh. Buisit, matulog ka na nga lang dyan kung ayaw mong pasabugin ko yung mukha mo. Kinabukasan naman, muli kong pinagtuunan ng pansin ang ginang. At sa pagkakataong yon, nakakatayo na siya. Naihahakbang na niya ang mga paa niya. Nagtagal pa kami roon hanggang hapon at ang resulta ay nakalakad na nga siya mag-isa. Tinuring nila akong may himala dahil sa nangyari. At kahit na alam nila Miguel at Patrick ang kakayahan ko, namangha pa rin talaga sila. Kaya naman umuwi kaming napagaling ko ang babaeng may sakit noon. Binigyan ako ng mga ito ng prutas at pagkain na rin. Yun ang tinanggap ko at ang pera naman ay si Miguel na ang nakipag-usap sa asawang lalaki. Hindi ko na nakita ang abutan noon dahil ayokong makita ang pagbabayad sa serbisyo ko. Miguel, ano? Maghahaponan ba tayo sa labas o magte-take out na lang? Siguro bilihan muna natin ng masosot to, tapos kain tayo. O sige, tara. 3 bestida ang binili sa akin ni Miguel. Magagandang klase pa kaya mukhang masarap ding gamitin. 3 pares ng panty at 3 pares na bra. Sinamahan niya pa yun ng short. Patunay na iniisip niya rin talaga kung anong kailangan ng isang babae. At nang mabili niya yon, tumingin siya sa ulo ko. Nakita niya siguro ang buhok ko na medyo magulo kaya bumili siya ng suklay.
Tapos hindi ko akalain na bumili pa siya ng lotion at polvo. At sinabayan niya pa yon ng pabango. Hindi ko hiningi ang mga bagay na yon. Hindi ko rin sinabing kailangan ko ang mga yon. Hindi rin naman siya nagtanong at basta niya na lang yun binili. Oh, ayan oh. Kumpleto na yan ha. Tara na, bilhin na tayong pagkain. O sige, parang trip ko yung Puchero. Pwede ba tayong bumili nun? O siya, sige. Bantayan mo yan ha, baka tumakbo. Ako na lang mamimili ng ulam doon. Si Patrick ang kasabayan kong maglakad at si Miguel noon ay nasa unahan namin. Medyo madilim na rin ulit at pumasok kami sa isang karinderya. Habang bumibili ng ulam si Miguel, si Patrick naman ay kinakausap ako para naman hindi ako mabagot sa lugar na yon. Oh, ano? Saan ka nakakita ng kidnapper na binibigay yung mga kailangan mo? Si Miguel lang yun. Hindi naman kasi siya sobrang samang tao. Eh bakit niyo ba kasi ito ginagawa? Gusto ko lang naman talagang maintindihan, Patrick. Ganito kasi yun. Ayaw kasi niyang magkwento kaya ako na lang. Pero huwag mo sasabihin sa kanya ha. Oo, sige. Sabihin mo lang yung gusto kong malaman. Kasi yung nag-ampon kasi sa amin, aswang. Aswang na hayok sa pera. Lumaki kami sa kanya ng mga alipin niya ang lahat. Marami kami pero takot kami sa kanya. Tapos yung 50 mil na dapat namin ipunin, binili yun ng tao. Kaso ang tao yun, nakatakas. Namatay rin yata dahil tumalon sa dagat. Kaya wala kami maiharap sa kanya. Ano? At yung tao na yun, yung pagkain niya sana? Babae yun. Magiging pagkain niya kapag pinagsawaan niya na yung babae. Kaso dahil nakatakas yung babae, muntik na kami mapatay ng aswang na yun. Kaya siya may sugat sa tagiliran noon. Buti na lang nakatakas kami pero pinaghahanap kami noon. Isang kasama namin yung nakakita sa amin. At sinabi naman doon na kukuha kami ng panibagong babae para sa aswang na yun na bilang bayad. Ano? Pero huwag kang mag-alala. Hindi namin gagawin yun sa'yo. Napag-usapan namin yung maraming beses na. Kaya nga naging plano namin. Gamitin na lang yung kakayanan mo para magkaroon kami ng 50 mil at ibibili ng iba. Pero bibili talaga kayo ng iba? Abay, syempre naman. Kapalit ng kalayaan namin yung ara. Kahit na. Babae pa rin ang kukunin nyo kahit hindi ako. At tao pa rin yun. Iaalin nyo siya sa aswang? Kasi pagkatapos namin maibigay yung babae, malaya na kami. Mahalaga sa amin yung kalayaan. At para makamamuhay na kami ng normal. Napapikit ako nun sa plano nila. Kung sa bagay, hindi ko rin sila masisisi. At sigurado rin ako na wala silang alam kung paano talaga labanan ang aswang. Dahil ang aswang na yun mismo ang nagpalaki sa kanila. Nang makabalik si Miguel, agad kaming bumalik sa maliit na bahay sa tabing dagat. Gabi ulit kami dumating roon, kaya wala masyadong nakakita na naman sa akin. Huwag kang lumabas ha. Hindi nila pwedeng malaman na may babae dito sa bahay. Ay, oo na. Oh, tara na. Kumain na tayo. Takot na rin akong lumabas noon. Dahil kasi sa sinabi ni Patrick ay naintindihan ko na agad ang sitwasyon ng lugar. Kapag nakita ako ng mga tao sa lugar na yon, baka kunin nga nila ako at gawing alay sa kung sino man ang boss nila. Pagkatapos kumain ay agad kaming pumasok sa kwarto. Nahiga na ako sa higaan at yung dalawa ay nasa lapag lang at si Miguel noon ay nagbibilang ng pera. Grabe, naka-12 pala agad tayo. Pero kulang pa to. Hayaan mo. Lalaki-lakihan ko na lang yung presyo sa susunod na kliyente. Saan naman tayo maghahanap? Yung kakilala ni Boss Arnold, yung anak na mga yun, may sakit sa puso. 6 na taong gulang yung batang babae pero malayo daw yung lugar. Tawid dagat. Mayaman daw yung pamilya.
Kung gusto nila mabuhay yung bata, gagastos sila na malaki. Seryoso ka ba? Tatawid tayo ng dagat? Posibleng ganon, posible ring hindi. Kung itatawid nila yung bata, hindi ko pa naman nakakausap yung... Oh, ayan o, kakausapin ko lang. Tumayo siya noon at lumabas. Naiwan kami ni Patrick sa loob ng bahay na yon. Iniisip ko palang isang batang may sakit sa puso ang nangangailangan ng tulong ko. Parang gusto ko nang puntahan agad. Hindi ko talaga iniisip ang pera noon. Iniisip ko talaga na magpagaling ako ng bata. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik si Miguel at sinabing tatawid kami ng dagat bukas mismo. Kaya sa gabing yon, kailangan naming umalis ulit. Ano? Wala tayong pahinga man lang? Uupa tayo pagdating natin sa bahay nila, Boss Arnold. May sapat naman tayong pera para dun eh. Ay, naku. Sige na nga. Huwag ka na matulog dyan, Lara. Magbihis ka na lang at alis na tayo. Kumilos na lang din ako at umalis nga kami noon. Hindi ko pa alam kung sa lugar na yun ba talaga ay naroon din ang boss nilang aswang o wala. Dahil ang lugar noon, napakatahimik. Nang makalabas kami ay nakaabot pa kami ng isang tricycle na papunta sa bayan para kumuha ng pasahero pa uwi. Kaya naman nakarating kami sa bayan na walang nangyayari. Sadyang kinabahan lang ako dahil sa mga iniisip ko. Tulong! Tulungan niyo ako yung anak ko! Parang hindi na humihinga yung anak ko! Tulungan niyo ako! Bilisan nyo! Nandyan na yung jeep! Pero teka lang, Miguel. Anong gagawin mo? Huwag mo na tulungan yan! Mahuling na tayo sa jeep! Pero hindi na humihinga yung sanggol. Hindi mo ba naririnig? May iiwan nga tayo sa jeep! Bilisan mo na! Sa pagkakataong to akong masusunod, Miguel. Bitawan mo nga ako. Parasahan kong inalis ang kamay niya sa braso ko at mabilis akong tumakbo papunta sa babae. Natataranta siya sa kakahingi ng tulong sa mga tao sa paligid. May mga gusto namang tumulong pero hindi nila alam ang gagawin. Manang, teka lang po, kaya ko po siyang pagalingin. Talaga ba? Tulungan mo ako, miss. Para kasing hindi na humihinga ang anak ko eh. Ang taas ng lagnat niya pero wala akong pambili ng gamot. Gatas ko lang kasi ang maibibigay ko sa kanya. Oo, sige po, akin na po siya. Binigay sa akin ng babaeng yon ng anak niya. At tila nagtitiwala rin naman siya. Maraming nanonood sa ginagawa ko. At ako naman ay pumikit para mailabas ko ang luha ko. Dinig na dinig ko pa ang bulong-bulungan nun na puro tanong kung paano ko ba pagagalingin ang bata. Hanggang sa ang luha ko na ang tumulo at ipinatak ito sa noo ng bata. Teka, ano ginagawa mo? Yung anak ko! Kumalma lang ho kayo. Pero, paano naman ako kakalma? Iiyak ko yung anak ninyo. Huwag po kayo maglala. Kaya kumalma ho kayo. Ara? Ano? Ano ba nangyari? Gagaling kaya yung bata? Hindi ko alam eh. Binenta niyo kasi yung kakayahan ko. At dito natin malalaman kung gagana pa ba to o hindi na. Ano? Hindi ka pwede mawalan ng kakayanan. Alam mo kung ano yung naghihintay, di ba? Oh, ayan oh. Umiiyak na siya. Oh, umiiyak na siya. Umiiyak na yung bata. Diyos ko po naman, salamat. Maraming salamat talaga sa iyo, miss. Bumalik na siya, bumalik ang anak ko. Ara, ibalik mo na yan. At kayo naman ho, Ale. Etong pera oh. Iuwi niyo yung anak niyo. Mahambog dito sa labas. Hindi yan pwede sa kanya. Maraming salamat talaga sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, iha. O siya, tara na. Aray ko naman. Dahan-dahan ka naman, makahila ka naman sa akin. Sinayang mo kasi yung oras. Malis tuloy yung jeep. Paano kung last trip na yun? O di maglakad na lang tayo. Sinamaan niya ako ng tingin na halatang asar na asar. Naghintay nga kami roon at inabot kami ng 1 oras ay wala ng jeep na dumating.
Kakainis. Kung sumakay na tayo kanina, di sana kanina pa tayo nandoon. Kung sumakay tayo kanina, di namatay yung bata. Hindi mo malalaman na kaya ko pa palang manggamot. Sigurado ako kaya mo manggamot dahil kakayanan mo yan. At hindi yan mawawala sa'yo. Seryoso ba talaga kayo? Last trip na talaga yon? Anong gagawin natin? Ay nako, buwisit talaga. Tara na nga lang maglakad. Ayoko nang makarinig ng reklamong pagod Ako pa talagang hinamon mo dyan, ha? Habang naglalakad kami noon, walang tigil naman sa kakasalita si Miguel. Minsan natatawa na lang ako dahil pakiramdam ko, hanggat hindi pa kami nakakarating kung saan kami pupunta, hindi talaga siya titigil sa kakadada. Ano? Mahaba pa ba yung lalakarin natin? Mahaba pa yun. Di mahaba-haba pa tong mga sasabihin ni Miguel. Seryoso ka? Nangaasar ka ba? Ako? Nangaasar? Hoy, huwag mo akong ginaganyan Alalahanin mo, binibihisan kita't pinapakain. Ako yung naglalagay ng pera sa bulsa mo, no? Dapat mo lang talaga akong bihisan at pakainin. Dahil kung kaya kong lagyan ng pera ang bulsa mo, kaya ko ring paamagin yan. Paano pala kung hindi ako takot mamatay, ha? Dahil wala namang papatay sa'yo Kapag ginawa mo yan, mas mapapadali ko yung solusyon sa problema ko. Bibigay lang kita sa boss ko, tapos na yung problema. At ikaw yung magkakaroon ng panibagong brutal na amo. Sinasabi ko sa'yo, maaanakan ka doon. Pero mag-ingat ka pa rin, dahil matagal-tagal mo na rin akong kinuha. Kapag nakita ka ng nanay ko at naamoy niya ako sa'yo, lagot ka dun. Nanakot ka pa talaga? Bakit? Ano bang gagawin ng nanay mo sa akin, ha? Kakainin ka nun. Uunahin niya yung puso mo dahil hindi yan marunong maawa. At isusunod niya yung lamang loob mo. O bakit? Aswang ba yung nanay mo? Hindi mo alam? Sa tingin mo, bakit laway niya yung ginagamit niyang panggamot sa sugat mo? Ano? Aswang si Chang Lala? Oo, Patrick, aswang siya. At si Lolo may kakayahang manggamot dahil albularyo siya. Pinili siya ng gabay. At si nanay naman kaya may kakayahang manggamot dahil aswang siya at ako lang ang pinagpala sa amin. Siguro dahil anak ako ng aswang at apo ko ng albularyo. Kaya nga ikaw, Miguel, kapag may nangyaring masama sa akin at nakita ka ng nanay ko na hindi mo ako kasama pero naamoy niya ako sa'yo, tumakas ka na agad. Ang bait-bait niya sa inyo pero inaabuso niyo. Pagkatapos kong sabihin yun ay nagpatiuna akong maglakad. Umiral pa noon ang pride niya sa kabila ng sinabi ko. At hindi raw siya takot sa mga aswang. Nagsimula naman ang kantsawan namin noon. Asaran at nagsusukatan ng tapang. Hanggang sa nakarating nga kami sa aming pupuntahan. Akalain mo nga naman Sa kakabangayin yung dalawa, hindi natin namalayan, nandito na pala tayo. Para kasing babae yung bunganga nitong si Miguel Ang sarap din kaya makipagtalo. Isa pang paghambing sa akin sa babae, dudurugin ko talaga yung labi mo gamit yung labi ko. Uy, dyan nagsisimula yun Yan talaga yung rason kung bakit hindi ka niya... Makyat ka na nga lang, Patrick. Kung ayaw mo, tatadyakan kita dyan. Ito na nga, sabi ko na nga Nangupahan kami roon mga isang gabi sa lugar na pinuntahan namin. Nang makakuha kami ng kwarto doon, pagpasok ay isang higaan ulit ang nandon. Sa pagod ko ay nauna na akong mahiga, pero napabangon ng mahiga rin si Miguel sa tabi ko pa. Ano? Dito ka mahihiga? Hindi naman pwedeng lagi kami sa lapag, no? Ano ka, sinaswerte? Ayoko sa gitna nyo Di sa gilid ka. Doon ka kay Patrick. Naku, baka matulak ko lang yon. Mahulog pa yun sa sahig. Diyan ka na lang sa gilid ni Miguel, tapos si Miguel sa gitna. Sa inis ko ay bumangon na lang ako at piniling mahiga na lang sa sofa. Buti na lang din at meron nun doon. Pagkahiga ko noon dahil sa pagod, nakatulog na lang din ako agad. Kinabukasan paggising namin ay naligo na rin ako.
Saktong nagbibihis ako ay nagbukas ang pintuan ng banyo. Napasigaw ako at agad na napatakip ng katawan. Nakatapis kasi ako ng tuwalya noon. Pero imbis na isara niya ang pinto, nanatili lang siyang nakatayo doon. Oh, ano yung balat sa likod mo? Di balat. Mula nung pinanganak ako, nandyan na yan. Tsaka pwede bang lumabas ka na kasi magbibihis pa ako? Sige, pasensya na. Nang maisara niya ang pinto ay tiningnan ko rin sa salamin ng balat ko roon. Saka ko lang napagtanto na lumapad na pala yun doon. Kulay magkahalong pula at itim na nunal yun. Malapad na buhay at meron pang balahibo. Kasing laki nun ang piso samantalang noon ay maliit pa yon. Lumalaki na pala tong balat ko ah. Sana wag ka nang lumapad pa no? Ora, tapos ka na ba? Kami naman oh. Oo na, sandali na lang to. Maubos na kasi yung oras na binayad natin dito. Bilisan mo na. Oo na nga, ito na. Binilisan ko na lang ang pagbibihis ko noon. At nang matapos na ako, pagbukas ko ng pintuan, ang hindi maipintang mukha ni Miguel naman ang nasilayan ko. Siya ang pumalit sa akin sa banyo at padabog pa niyang sinara ang pinto. Uy Patrick, kailan pa ba matatapos yung regla ng lalaking yun? Kapag alam niya na kung paano aminin sa sarili niyang nagmamahal siya ng tao. Ano? Wala yun. Hayaan mo na lang nakabusangot siya buong araw. Diyan naman siya magaling eh. Sus, pagkatapos ba nito sasakay pa tayo ng barko? Aba, mukhang tunog gatat ka ngayon ah. Kasi gusto ko nang matapos agad to. Gusto ko nang umuwi no. Namimihasa na kayo sa kakayahan ko eh. O siya, sige na. Oo, pagkatapos natin dito, sasakay tayo ng barko. Alas 7 ng umaga nang umalis kami sa inuupahan namin yon. Bago kami sumakay ng barko, kumain muna kami sa karinderya. Maraming tao roon at marami ring nakatingin sa amin. Pero si Miguel noon, walang pakialam sa paligid niya. Kain lang siya ng kain hanggang sa maubos ang pagkain niya. Hoy Patrick, ba't ganun makatingin yung mga tao? Lalo na yung mga babae. Kasi, may mistiso kasi tayong kasama. Kaya huwag ka na magtaka. Taong gubat ka kasi kaya hindi mo alam yon. Ano sinasabi mo dyan taong gubat? Bibira ka lumabas sa inyo. Madalas mo makita doon yung mga matatanda, buntis, mga batang may sakit. Bira ka lang makakita ng mga binata't dalaga. Kaya tuloy, lumaki kang walang alam sa tukso. Kaya pala, dabog ka na lang ng dabog, no? Manahimik ka na nga lang dyan. Kumain na lang tayo. Huwag mo na lang pansinin yung mga mata ng iba. Ang ibig mo palang sabihin, gwapo ka kaya maraming nakatingin sa'yo. Kaya pala parang lahat ng babae. Oy, wala ako sinasabing ganun ha. Kumain ka na nga lang dyan. Wala ka nga sinasabing ganun. Pero naiintindihan ko yung sinabi mo kanina ha. Ano naman ngayon kung naiintindihan mo? Ibig sabihin, hindi ako taong gubat. At taong gubat ka naman dyan. Ikaw nga hindi tao eh. Natawa na lang siya sa sinabi ko at naintindihan niyang may laman yon. Pero yun din ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko siyang humalakhak ng konti. Masarap yung pakinggan sa totoo lang. At pagkatapos naming kumain, agad kaming sumakay sa barko. Naghanap kami ng pwesto na para sa aming tatlo lang at nagpahinga agad ng makahanap na. Inaantok ako sa biyahe kaya sinubukan kong umidlip ng konti. Natulog naman akong nakasandal sa upuan ng ulo ko pero nagising akong nasa balikat na niya ito. Antok na antok ka. Hayaan mo, malapit na tayo. Hapon na ba? Hapon na. Patrick, bilang mo nga to ng kape ng magising. O sige, pingi akong pera.
niya ng pera si Patrick. At pag-alis ni Patrick, may lumapit naman sa amin. Kakilala pala yon ni Miguel. Pero parang hindi maganda ang pakay dahil iba ang tingin nito sa akin. Ano Miguel? Yan na ba yung pansalba mo sa buhay mo? Aba, nauubusan ka na ng araw ah. Parehas lang tayo naubusan ng araw, no? Pero tapos na ako. Kung sana hindi mo pinatakas yung babaeng yun, wala ka sana sa ganung sitwasyon. At sigurado ako tatakas ka ulit. Dahil pansin ko, mukhang hindi mo rin isusuko ang babaeng to eh. Napasunod ang tingin ko sa tomboy na yon na akala ko lalaking tunay pero hindi pala. Nang makalayo na ito, napatingin naman ako kay Miguel na huminga ng malalim. Tapos natulala bigla kaya agad akong umayos ng upo at hinarap siya. Anong ibig sabihin niya, Miguel? Pinatakas mo yung babae? Huwag ka na magtanong. Akala ko konting awa na lang yung natitira dyan sa puso mo kaya may maayos na damit akong naisusuot. May higaan ako at pagkain. Hindi lang pala yon. Tama ba ako? Pwede ba, Ara? Huwag ka na magtanong. Bakit naman hindi? Ayaw mong matawag na mabuting tao, no? Pinatakas mo pala yung babae, di... Sinabi ng manahimik ka na eh. Ayoko na pag-usapan yon. Nakatakas na yon. Hindi ko na alam kung patay o buhay pa yon. Basta ang importante, nakatakas siya. At bibili ka ng panibagong babae na ipapalit mo sa kanya. Kaya ka maghahanap ng 50,000. Oo, kaya wag mo ko tawagin mabuting tao dahil ganun pa rin yung mangyayari. Gagawin ko pa rin yung bagay na binawi ko noon. Magbibigay pa rin ako ng babae sa amo ko. Alam kong hindi niya gusto yon. Pero naiintindihan ko siya kung bakit kailangan niyang gawin ng kung ano ang ayaw niya. Hindi nagtagal, bumalik si Patrick na may dalang kape para sa akin. Hapon yon pero magkakapi ako. 1 oras ang nakalipas. Dumaong na ang barko at doon ay naghihintay ang isang sasakyan sa amin. Dinala kami noon sa ospital pala. Naka-private room ang bata na sinasabing gagamutin namin roon. At pagpasok namin sa kwarto nito, nakita ko siyang may nakalagay sa ilong nito. Agad na tumayo ang ina ng bata na noon ay hinawakan ako sa magkabilang braso. Matinding pakiusap ang ginawa niya sa akin at tango lang ako ng tango. Sandali lang, Ara. Mamaya mo nang gawin yan. Mag-uusap lang kami ng tatay ng bata. Pero bakit? Teka nga lang, magpahinga ka muna kasi ng konti. Sandali lang naman yun eh. Patrick, sama mo siya dito ah. Oo, ako lang bahala sa kanya. Lumabas nga noon si Miguel kasama ang ama ng bata. Naiwan si Patrick sa loob pati rin ang ina ng bata. Babae yon at tulog na tulog. Tapos, payat na payat pa. Ilang sandali makalipas na nasa labas sila Miguel na nag-uusap. Tumayo naman ako para tingnan ang kalagayan ng bata. Pinipigilan ako ni Patrick na wag muna. Pero ako, sinimulan ko na ang panggagamot rito. Teka lang. Wala pa si Miguel eh. Ano naman? Hindi naman siya yung gagamutin ko ah. Paano kung magalit siya, Ara? Huwag kang mag-alala, Patrick. Akong bahala. Ginamot ko agad ang batang yon. Pinahiran ko ng luha ang dibdib niya. At matapos kong gawin yon, pumasok si Miguel. Inis na inis ito nang malaman na ginawa ko na. At 1 oras makalipas, may doktor na bumisita at sinuri nito ang bata. Pero nagtataka ito sa nakitang resulta. Parang wala na raw sagabal sa paghinga ng bata. At dahil doon, sinuri nila ito at makalipas ang ilang oras, sinabi ng doktor na wala na raw mali sa kalusugan ng bata. Grabe, ang bilis nun ah. Oo siya, sige na. Basta ako, wag niyo akong papakitaan ng pera ha. Alam niyo namang ayoko niyan. Oo, sige. Sa labas kami mag-uusap.
Muli nga ay lumabas ang ama ng bata at si Miguel. Ako naman sa loob ay tinititigan lang ang bata. Labis ang pasasalamat ng ina nito sa akin. Tapos nang lumalim na noon ang gabi, nagbigay ulit ng update ang doktor at sinabing magaling na raw talaga ang bata. Nagising rin ito sa gabi ring yon at ito na mismo ang kusang nagtanggal ng bagay na nakapasak sa ilong nito. Ara, sobrang aktibo talaga ng abilidad mo, no? May dala ka talagang himala. Kaya nga dapat hindi nyo to inaabuso. Oh, ayan ka na naman. Tara na, tapos ka na dito. Kinuhaan tayo ng hotel ng ama ng bata kaya doon tayo tutuloy ngayon. Magtatagal muna tayo dito ng 2 araw dahil baka may gusto ko pang bilhin. Pre, magkano yung binayad sa'yo? Ayaw marinig ni Ara, di ba? Kaya mamaya mo na itanong. May sasakyan rin na naghatid sa amin sa sinasabing hotel. At doon ko naranasan ang sandaling karangyaan pagdating sa tahanan. Talagang nakakamangha ang ganong pamumuhay kung araw-araw ay ganon. Grabe, ang sarap dito. Tapos yung banyo may shower na mainit at malamig na tubig. Tsaka, ito may rep pa dito tingnan nyo, may laman pa Ang sabi kasi ni Sir Emil, kuha lang tayo kung anong gusto nyo. Sobrang nagpapasalamat siya sa paggaling na anak niya. Kaya ito yung pabor na binigay niya sa atin. O ano, tapos na ba? O kukuha ka pa ng isa? Tapos na. Pagbalik natin, pwede ka na umuwi sa inyo. Sobra-sobra yung perang binayad nila. Masasagot na yung lahat ng kailangan namin. Di ligtas na tayo kung ganon. Di ko pa rin alam eh. Ang problema ko naman ngayon, kung saan ako kukuha ng babaeng may masamang ugali. Yun na nga, ape. Para naman maging karapat dapat sa kanya kahit papaano yung magiging kapalaran niya kay boss. Hindi na babagay yung mga mababait na babae dun eh. Lalo na yung mga takot na gumawa ng masama. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. 2 araw ang nakalipas. Nakatanggap ng tawag si Miguel mula sa ama ng bata. Ayon kay Miguel ay nakalabas na raw sila sa ospital. At ang bata ay talagang masiglang masigla. Muli silang nagpapasalamat noon at talagang kinausap pa ako. Halos walang katapusang pasasalamat ang narinig ko sa kabilang linya. Kami naman noon ay umuwi rin. Muli kaming sumakay sa barko. At bago ko hinatid sa amin, bumalik muna kami sa lugar na nasa tabing dagat. Ay, grabe. Nakakapagod yung biyahe. Pwede ba bukas na lang? Magpahinga muna tayo. Bukas ng gabi ka mo, maghanap na tayo ng babae. Dahil nauubos na yung palugit na binigay sa atin. Oo nga pala. Magpahinga muna tayo na maaga. Nang gabing yon, sa bahay na yon ay natulog kami. Ngunit biglang may hindi magandang nangyari. May mga pumasok sa bahay namin at nagising ako dahil sa ingay ng bakbakan. Patrick! Itakas mo si Ara! Ano? Paano? Hala, ang dami nila sa labas. Nako, hindi pwede to. Ara, kailangan mo tumakas dito. Diyos ko, Miguel! Ano ba kasing nangyayari? Pinasok tayo, Ara. Nalaman nila yung kaya mong gawin. Kukunin ka nila sa amin. Ano? Patrick! Mabubuksan na itong pintuan! Bilisan mo! Tara na, Ara. Bumaba ka na dyan. Mabilis din akong bumaba noon ng higaan at sumama kay Patrick na lumabas sa kusina. Pero sa labas noon, may mga kalalakihan rin na nakaabang. Patrick! Saan ba tayo dadaan? Hindi ko alam eh. Bahala na. Ano pa bang hinihintay niyo dyan? Bilisan niyo na! Parts! Wala na! Napalibutan na nila tayo! Ano ba kasing kailangan nila? Nalaman nilang may himala ka, Ara. Nalaman nila. Ano, Miguel? Isuko mo na yung babaeng yan para +10 ka kay boss. Baka sa paraang yan, malaya ka na.
Hindi! Wala ako isusuko dito! Ara, dito ka sa likod ko! Gusto mo yatang maging hapunan ka niya eh. Hindi siya yung babae ibibigay ko kay boss. Kaya wag mo siya pangunahan! Huli na ang lahat, Miguel. Nasabi ko na sa kanyang tungkol dyan at interesado talaga siya. Kaya wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, isusuko mo siya sa kanya. O sige na mga kasama, pwersahin nyo na yan. Wag! Patrick! Protektahan mo siya! Oro! Dito ka lang! Oo, Patrick. Diyos ko, wag naman pong ganito. Sandali lang! Sandali! Hayaan niyo akong makausap si boss. Huwag niyo lang hawakan to babaeng to. Ako yung kakausap sa kanya ng personal. Ako naman yung nakakita sa babaeng to, di ba? Siguro dahil ako yung may hawak sa kanya. Kaya ako yung mas may desisyon dito. O sige, tingnan natin kung makikinig siya sa'yo. Miguel, seryoso ka ba? Kakausapin mo si boss? Ang iksi lang ng pasensya nun eh. Delikado yan. Ako nang bahala, Patrick. Kapag pinilit natin yung gusto natin, baka paghiwalayin pa tayo. Mas maigi pa yung ganito. Wala na ako maisip na ibang paraan. Ito na lang. Teka lang, Miguel. Anong gagawin mo? Basta sumama ka na lang sa amin, Ara. Hindi ka pwede masaktan kaya sumunod ka na lang sa plano ko. Pero Miguel, hindi pa tayo nakakabili ng babae. Sobra naman sa 50 milyon hawak natin eh. Kaya kumalma ka lang. Tinantanan kami ng mga taong yon nang sabihin niyang haharap kami sa boss niya. Sumakay kami sa barko noon. Lumang barko yon hanggang sa nakarating kami sa isang isla. Tapos sa isla na yon, may mga taong nag-aabang sa amin. At ang mga angil nila ay kakaiba. Ibig sabihin mga aswang sila. Dahil ganun din si nanay kapag may angil na lumalabas sa lalamunan niya. Miguel, ang daming aswang dito. Huwag mo silang isipin. Halika dito. Umawa ka sa akin. Pero saan tayo pupunta? Sa lugar na alam kong hindi ka masasaktan. Paano mo naman nasisiguro yun? Ibabae ako, di ba? Magtiwala ka lang, Ara. Basta kapag ako'y nagharap sa'yo sa kanya, hindi kanya sasaktan. Ako'y makikiusap. Lalong nanginginig ang tuhod ko noon habang papalapit kami. Si Patrick naman, halatang pinipili lang na kumalma at nagtitiwala na lang din kay Miguel. Pumasok kami sa isang bahay noon. Yung bahay na yon ay gawa sa pinaghalong simento at malalaking bato. Tapos sa loob ay iilang sululang ang nakailaw. Pinagpapawisan ako nun sa takot at mas sumihigpit pa ang pagkahawak ko sa kamay niya. Habang papalapit ng papalapit kami, mas lalong tumitindi ang takot na nararamdaman ko. Pinagpapawisan ako noon. Tapos umakyat pa kami ng hagdan noon. Naamoy ko na ang lansa ng lugar na talagang hindi kayang tanggapin ng sikmura ko. Kaya wala akong magawa kundi ang magtakip ng ilong. Miguel, sobrang baho naman dito. Anong klaseng lugar ba to? Lugar to ng kauri ng nanay mo. Hindi ba ganun siya? Ito yung buhay namin, Ara. Dito kami lumakyat yung mga nilalang na ito. Sila yung nagpalaki sa amin. Ha? Kaya ba wala kayong kawala? Pasensya ka na sa magiging resulta nitong ginawa namin Pero alam kong mananatili kang buhay kapag ako mismo yung makakausap niya tungkol sa'yo. Basta kapag kaharap mo na yung taong ito, mag-iingat ka Ano ba kasi talagang plano mo, Miguel? Hindi mo naman ako isusuko, di ba? Bibigyan kita ng proteksyon, Ara. Hindi kita sinusuko. Basta, huwag niyo akong iiwan mamaya, ha? Tatakot kasi ako eh. Nagpatuloy lang kami noon sa pag-akyat. At nakarating kami sa taas pero may lalakarin pa papunta sa kung saan man matatagpuan ang sinasabi nilang boss. Lumiko pa kami noon pakanan tapos pakaliwa. Kaliwa ulit at ang huli ay pakanan na naman. Pagkatapos noon ay wala na. Madilim na roon pero biglang bumukas ang ilaw na parang Petromax. At isang malaking tao ang nakita kong umupo sa kanyang tila trono. Bagong babae ba yan? O yan yung babaeng tinutukoy ni Greta? Dala ko yung 50 mil. At oo, siya yung babaeng sinasabi ni Greta. Pero hindi ko siya isusuko sa'yo bilang babae lang.
Bibili pa lang ako ng babae para sa'yo. May oras pa naman kami para bumili, hindi ba? Hindi. Ilapit mo sa akin yung babaeng yan. Hindi. Hindi ko siya sinusuko sa'yo, boss. Para sa gusto mo lang gawin sa kanya. Eh ano ba magagawa mo kung yan yung gusto ko? Wala ka rin naman magagawa ah. Hindi mo pwedeng gawin sa kanya madalas mong gawin sa mga bagong bilhin na babae. Lintik na yan. Kapag sinabi ko ilapit mo siya sa akin, ilapit mo siya! Pards, mamaya. Ara, halika dito. Aliko, Miguel, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba ako inuubaran? Magtiwala ka lang sa akin, Ara. Akong bahala sa'yo. Ang ayoko sa lahat ay yung inuunahan ako. Alam mo yan, Miguel? Tigilan mo yan! Miguel, ano ba? Tatanggalin mo yung damit ko sa harapan niya? Huwag! Ara, magtiwala ka lang sa akin. Binaba niya ang damit ko noon, kaya lumabas ang strap ng bra ko. Pinigilan ko siya sa ginagawa niya, pero nagpumilit siya at pinatalikod niya ako sa aswang na napapakuyom na ngayon ng kamao. Tignan mo, boss. Siya yung matagal mo nang hinahanap, di ba? Anong ibig mo sabihin? Sa posisyon namin ni Miguel, nakaharap ako sa kanya, pero pinakita niya sa taong yon ang balat ko sa likod. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya noon. Dahil doon ay mas lalong lumala ang kaba ko. Ang taong tinatawag niyang boss ay nanahimik rin. At dahan-dahan itong tumayo ayon sa pandinig ko. At ako naman ay napalunok na lang ng laway. Oh, may balat siya sa likod? Balat sa likod? Teka, bakit mo pinapakita sa kanya yung balat ko? Ano bang ibig sabihin nito? Teka, Miguel. Bakit may balat siya katulad na sa anak ko? Ano? Aswang yung nanay niya. Si Lala. Albularyo yung lolo niya. At ang pangalan nito, Ara. Lala? Hindi ko nakita ang anak ko kay Lala. At ang anak ko may balat sa likod ko kay Matina. Paano naging anak ko siya kay Lala? Dahil naman sa narinig ay biglang naging kabado si Miguel. Dahil akala niya ay maling tao ang napagkamalan niya. Ako naman, napagtanturin ang lahat. Hindi tinago sa akin ni Nanay Lala ang katotohanan tungkol sa tatay ko. Akal ang pangalan nun, kaya napangangakong napaayos ng damit at tumingin sa taong tinatawag nilang boss. Ikaw ba si Akal? Ano? Kilala mo siya, Ara? Aba, kilala mo ako? Oo, at alam ko ang tungkol sa'yo. Alam ko kung paano mo pinatay ang nanay ko at pinahirapan silang pareho ni Nanay Lala. Teka lang, hindi ka anak ni Lala. At dahil sa ginawa mo, lumaki akong hindi kasama ang nanay ko. Pinatay mo siya! At oo, hindi ako tunay na anak ni Nanay Lala kasi si Matina ang nanay ko. Teka lang, anak. Teka lang. Huwag mo kong tawaging anak dahil wala kang karapatan. Pards, mag-ama sila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Miguel, iwanan niyo muna kami dito. Hindi sila lalayo sa akin. Pero gusto kitang makausap ng ikaw lang. Gagawin natin yan kapag pinalaya mo na sila. Pag-usapan natin yan kapag iniwan na nila tayo. Sige na, Miguel. Umalis na muna kayo ni Patrick. Bumalik kayo sa barko. Hindi kayo aalis. Ara, anak ka niya kaya hindi ka niya sasaktan. At hindi rin niya kayo pwedeng saktan o kahit sino sa mga alipores niya. May isang salita ako, Ara. At pangako na hindi sila sasaktan. Kaya bitawan mo na si Miguel at mag-uusap tayo dito. Magiging maayos din ang lahat, Ara. Sige na, bitawan mo na kami. Magkikita tayo mamaya. Kahit ayokong bitawan ng kamay niya, talagang tinanggal niya ito mula sa pagkakahawa ko. Ganon din ang ginawa ni Patrick sa kabila ko. Umiyak ako ng umiyak nang makabitaw na ako sa kanila. Tapos umalis na sila agad. Tinitingnan ko ng masama ang tatay ko at siya naman ay lumapit sa akin at umatras naman ako. Matagal na kitang hinahanap. Kahit yung nanay mo noon, pinapahanap ko na yon.
pero pinatay mo siya. Dahil nilayo ka niya sa akin, kailangan kong gawin yon. Pero kahit na napuruhan ko pala siya, nailayo ka pa rin niya sa akin. Si Lala pala'y nagtago sa'yo at magbabayad siya sa ginawa niyang... Huwag na huwag mong sasaktan ng nanay ko. Kung ayaw mong buong buhay ko, kamuhian kita hanggang sa mamatay ka. Wala kang sasaktan kahit sino sa mga mahal ko sa buhay, lalo na si Nanay Lala. Pinalaki niya ako ng maayos at ni kahit magalusan protektado niya ako. Dapat nga magpasalamat ka pa sa kanya dahil lumaki akong kumpleto, di ba? Pero lumaki kang galit sa akin. Eh ano bang dapat niyang sabihin? Na mabuti kang nilalang? Kahit sinabi niya yon sa nakikita ko ngayon sa pinaggagawa mo kay Miguel at sa iba pang mga batang pinalaki mo at inalipin, hindi magiging mabuting nilalang ang tingin ko sa'yo. Bumibili ka ng babae, pinagsasawaan mo at pinapatay tulad ng ginawa mo sa nanay ko. Ilan pa kaya yung kapatid ko sa'yo, ha? At nasan sila? Maayos ang pamumuhay nilang lahat. Mahal ko ang mga anak ko at isa ka na sa kanila. Lahat sila binigyan ko ng magandang buhay. At ikaw, dahil nakita na kita, ibibigay ko ang buhay na para sa'yo. Wala akong ibang buhay na gusto kundi ang makasama lang ang pamilya ko. Pero pamilya mo rin ako, Ara. Hindi. Isa kang estranghero para sa akin. Pero kung gusto mo ng respeto, pakawalan mo ang mga taong pinahirapan mo. Tantanan mo yung mga babaeng sinisira mo. Huwag ka nang bumili ng mga katulad nila para saktan mo lang. At higit sa lahat, palayain mo sila Patrick at Miguel kasama ko. Tumitig siya sa akin noon at tila pinag-iisipan ng sinabi ko. Ako naman, habang naghihintay ng sagot niya ay tumutulo lang ang mga luha ko. Ang sakit kasing isipin na kung wala akong tunay na ina dahil patay na siya, may masama naman akong ama. Kumbaga, bilang isang anak ay wala akong ibang magulang na para sa akin, maliban na lang sa nag-ampon sa akin. Natapos ang usapan namin matapos niyang tumango. At sa pagkakataong yon, pinakawalan niya ako. Binigay niya rin ang pangako niya sa akin na magiging malaya ako kasama sila Miguel at Patrick. Ano? Malaya na daw kami? Oo, Miguel. Pumayag siya dahil yun yung hiling ko. Kaya umalis na tayo dito. Ganun siya kalambot sa'yo? Siguro, mahal niya talaga yung anak niya na may balat sa likod. Bata pa kami kasi noon eh. Pinaghahanap ka na niya. Baka ikaw talaga yung kahinaan niya. Kung ganun, tara na. Baka pa magbago yung isip niya. Sa totoo lang ay hindi ko inasahan ang pagpayag na yon ng tatay kong aswang. Basta kami noon, sinamantala lang namin ang desisyon na yon. Kahit nga nakadaong na ang barko na sinasakyan namin sa Pampang, hindi pa rin kami makapaniwala na walang nakasunod para saktan kami. Wala rin namang sumalubong sa amin. Miguel, tama ba na nagtiwala tayo? Hindi rin tayo siningil ng 50,000 ah. Kung may binabalak sila masama, unahan na natin. Uuwi tayo pero hindi dun sa bahay, kundi dun sa bahay nila Ara. Oo nga pala, matutulungan nila tayo doon. Tara na, magandang ideya yan. Yun nga ang ginawa namin. Ang problema pagdating namin sa paradahan ng tricycle, wala kaming masakyan. Para sa amin malaking problema yon at kailangang pagtiisan ang solusyon. Naglakad lang kami noon hanggang sa makarating kami sa sakayan ng jeep. Wala ring humabol sa atin o humarang man lang sa kakahuyan ah. Pero wala na ring jeep eh. Anak no, ano ba yan? Maglalakad ulit tayo? Duda na ako sa susunod na lalakaran natin. Eh wala naman tayong magagawa, Patrick eh. Gawin na lang natin to. Sobrang gabi na kasi noon, kaya talagang wala kaming masasakyan. Hanggang sa nakarating kami sa bayan at hindi na namin kinaya ang maglakad. Wala na ring paupahan na nakabukas, kaya nagtiis kaming matulog sa terminal ng bus. Ako na yung magbabantay. Matulog ka na, Ara. Hindi, Miguel.
Alam kong pagod ka, kaya ikaw na lang yung matulog. Hindi na, ikaw na. Sandal ka na dito sa balikat ko. Ay nako, sige na. Hinila niya lang ako noon at pinasandal sa balikat niya. Hinayaan ko naman ang sarili ko hanggang sa hindi naging sapat sa akin ang sandal at gusto ko na lang mahiga sa kandungan niya, kaya yon ang ginawa ko. Ginising na lang niya ako ng madaling araw na at meron ng bus roon. Tara na, akit na tayo. Pre, nagugutom ako. Sa pagbaba na lang yan. Dito kasi hindi bukas yung mga tindahan eh. Nang bumaba kami sa bayan namin mismo, kumain muna kami roon bago kami tumuloy sa bahay namin. Walang tao roon at ayon sa mga taong pinagtanungan namin, umalis raw sila lolo at nanay para hanapin ako. Nasakta naman ako para sa kanila at syempre, ang dalawa ay halata namang nakonsensya. Makalipas ulit ang 2 araw. Dumating sila lolo at nanay Lala. Hindi pa sila nakapasok ay sinalubong ko na sila sa labas at matinding iyakan ang nangyari sa amin. Diyos ko naman anak! Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Kung saan ka namin hinanap? Abay, ano ba nangyari, Ara ha? Saan ka ba pumunta? Pasensya na ho. Kasalanan ko ho ang lahat. Ano? Kasalanan mo? Kasalanan po namin, lolo. Ano ka nyo? Bakit? Hindi ko maintindihan. Akala ko kayo ang nakakita sa kanya. Kami po yung dumukot sa kanya. Dahil kailangan namin ng pera. At yung kakayanan niya po, yun po yung pinagkakitaan namin. Ano? Abay, lintik na. Pinagkakitaan niyo yung apo ko. Lolo, teka lang po. May malaking rason naman po kasi. Kahit gaano pa kalaki ang rason, Ara, hindi pwedeng pagkakitaan niyang kakayahan mo. Posibleng mawala yan sa'yo at yung ginawa ninyo. Dinukot niyo kamo siya. Abay, kidnapping yan. Pwede ko kayong ipakulong. Nay, teka lang po. Naiintindihan po namin kayo. Ako po ang dinukot pero buhay po nila yung nakasalalay. Kailangan nila ng 50,000 dahil... Pero hindi yung sapat na rason para kidnapin ka. Lo, makinig po muna kayo sa akin. Magpapaliwanag po ako at importanteng malaman niyo po to. Mabuti na lang noon ay nakinig rin sila. Sa loob ng bahay ko pinaliwanag sa kanila ang buong pangyayari. At nagulat sila nang malamang nagkita na kami ng tatay ko. Naiintindihan na rin nila ang ginawa nila Miguel. Duda ako dyan na pinakaulan niya kayo. Bagi ako nga rin ho eh. Nagdududa ako. Pupunta yan dito sigurado. Susunod yan dito dahil may gusto siyang makuha. Po, ano po yun? Ang mutya ng pinakamalakas na aswang. Doon namin naintindihan kung bakit naghanda kami noon. Ang mga sandata na hindi alam nila Miguel, pinakilala ni Lolo Umpoy sa kanila. At pagkalipas ng 2 araw pa noon, nakapaghanda na kaming 5 sa pag-atake niya. At tulad ng inaasahan ay dumating nga siya. Sinasabi ko na nga ba nandiyan na siya! Malakas po siya, Nay, kaya mag-ingat ka. O sige ho, lalabas na po ako. Mag-iingat ka, iho. Malakas yan. Huwag po kayo maglala. Kabisado ko na po yung galawan niya. Lumabas sila nanay noon at kami naman ni Patrick ang magkasama. Hindi nagtagal, narinig ko na ang usapan ni nanay at ng tatay ko. Wala kang makukuha na kahit ano sa akin, Akal! Mutya at anak ko ang kailangan ko. At hahayaan kita mabuhay, Lala! Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, wala akong maibibigay sa'yo! Huwag mo akong pilitin saktan ka, Lala! Pero wala na sa akin ang mutya! Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo! Akin ay mutya at ang anak ko! Dahil ayaw ni nanay,
Sa harapan mismo ng tatay ko ay nagpalit siya ng anyo. Kitang-kita ko noon kung paano nagulat ang katawang aswang ng tatay ko nang makita ang pakpak ni Nanay Lala. Siya walang yaka! Mas lalo mo akong binigyan ng rason para patayin ka! Naglaban sila noon at ako naman ay nakaramdam na ng takot pero lalaban pa rin ako. Nagbakbakan na noon si Nanay Lala at ang ama kong makasarili. Bumaon ang mga kuko ng tatay ko sa tiyan niya. Nalabis ko namang ikinasigaw. Si Tiyang Lala! Lala! Walang yaka talaga, Akal! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Wala kayo laban sa akin, kaya magsitigil kayo! Walang titigil dito hanggat nandito ka para ibalik kami sa poder mo! Huwag mo akong pilitin saktan ka, Miguel! Mga aswang na papalapit. Kami naman noon, hinarap namin ng tatay ko. 4 kami laban sa kanya. At kahit malakas pa siyang uri ng aswang, wala pa rin siyang laban sa mga pangontra na binato namin sa kanya. Gusto namin maging malaya. At kung ang paraan nito ay tapusin ka, gagawin namin mismo ngayong gabi to! Ha? Dapat pala pinatay ko na kayo noon pa lang! Salamat na lang kung ganun na hinayaan mo kami mabuhay dahil kung hindi ka hantong sa ganitong sitwasyon. Papatayin kita mismo ngayong gabi! Eto sa'yo! Ah! Hindi kami tumigil nun hanggang hindi namin siya napapatumba. Nasugatan na ang bawat isa sa amin nun. Pero kahit isa sa amin, walang sumuko hanggang sa bumangon ulit si Nanay Lala. At sa kanyang pag-atake ay napuruhan din sa tiyan ng ama kong aswang. Para sa kaibigan kong pinatay mo, sa anak ko, at sa akin na ginawa mo, aswang. Ito ang gabing may paghihiganti ko na sila. Ah! Mamatay ka, Akal! At hihinto ka na sa mga kalokohan mo sa islang yan! Ah! Ah! Hayop ka! Tinago mo sa akin anak ko! Pinalaki mo siya may galit sa akin! Magbabayad ka! Eto sa'yo! Ah! Lala! Walang yaka, Akal!